meron po tayong series. Amen. Kasama po ng mga pastors natin dito. This November, meron tayong series. Ang title po natin ay What Comes Next After You Go Back and Move Forward? Di ba nung anniversary natin, yun yung word ni Apostle Mel sa atin na binigay na you have to go back to move forward. Balikan mo yung first love mo. Kasi sa sobrang haba na ng taon na nabubuhay ka, baka nakakalimutan mo na yung unang nakilala mo si Lord. Kaya importante po talaga, lagi niyong binabalikan ko yung unang-una niyong narinig na si Jesus Christ ay namatay para sa iyo, para sa iyong kalayaan. Di ba mahal na mahal kayo ni Lord? Ako, mahal na mahal ako ni Lord. Thank you, Lord. Buti na lang, mahal ako ni Lord. Kaya ang ating series for today is What Comes Next After You Go Back and Move Forward? Step 1. Sabihin niyo, Step 1. Repentance. Sabi mo nga sa katabi mo, sorry na. Sorry na. Ang pinakamagandang storya sa Bible about repentance is the prodigal son. Natatandaan niyo po ba yan, the prodigal son? Yung may dalawang magkapatid na kinuha niya yung inheritance niya, yung younger son. Ito po, babasahin ko po sa inyo. The prodigal son, that's in Luke 15:11 to 32. Jesus continued, there was a man who had two sons. Ito si Jesus nagkikwento nito. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Not long after, the young son got together all he had, set for a distant country, and there squandered in wealth and wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in the whole country, and he had begun to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his field to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death? I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. Patuloy muna natin doon. Thank you, Lord, for your word. Meron kasi itong dalawang magkapatid na big time, mayaman. Kaya lang, sa isang iglap, parang naisip ka agad nung younger brother, kunin ko na kaya yung mana ko sa tatay ko. Bakit kaya niya naisip yan? Mamaya malalaman natin. So kinuha niya yung mana niya sa tatay niya at nagpaalam na siya, aalis na ako. Anong ginawa nung younger brother? Ginastos yung mana niya na nakuha niya sa tatay niya. Sino naman nakakuha ng mana dito? Pa-extra rice naman kayo mamaya. Ha? So itong younger brother, ginastos lang niya. Tapos nagkaroon ng famine dun sa pinuntahan niyang bayan. Nung nagkaroon na ng taggutom, siyempre kasama siya kasi ubos na yung pera niya. Sino dito ubos na yung pera niya? Huwag niya nataas yung kamay niya. Kasi blessed tayo ni Lord. Huwag kayo mag-aalala. Blessed na blessed tayo ni Lord. Kwento lang to ni Lord, okay? Ni Jesus sa atin. So, anong nangyari? Nagutom siya. Kaya lang sinabi niya, hindi, may pride pa rin eh. Hindi, magtatrabaho ako para makakain ako. Saan siya nagtrabaho? Sa babuyan, kailang Aling Lydia. Kaya lang, hindi siya tagaluto. Tagapakain siya ng baboy ni Aling Lydia. Sana, kung ikaw sana taga-ihaw, no? Kurot-kurot ka sana. Uy, nahulog. Uy, heart attack din. Joke lang. Kasi balat eh.
So siya ang tagapakain ng mga baboy. Eh, anong kinakain ng baboy? Pidrolak at saka kaning darak. Tama. Kaning darak saka kaning baboy. Eh, siyempre tagutom eh. Naku, eto ba kakainin ko? Etong kakainin ko, eh may tagtuyot eh. Siguro nakita niya yung mansanas, ano? Ano kaya feeling ng baboy pag nilagay sa bibig niya? Hindi, babalik na lang ako sa tatay ko. Maraming salamat dun sa nakaintindi. Isipin mo yung mansanas na galing sa darak at putikan, kakainin mo. Hindi, babalik na lang ako sa tatay ko. Kaya itong son, itong younger son, napag-isip-isip siya. Babalik na lang ako sa tatay ko, sasabihin ko sa tatay ko na gawin na lang niya akong alipin. Kasi hindi na ako karapat-dapat dahil kinuha ko na yung mana eh. Hindi ko pa po kinukuha yung mana. Wala, masala po. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. Iniisip pa lang niya to, kinakausap pa lang niya yung sarili niya. Yun yung sasabihin niya sa tatay niya. I am no longer worthy to be called your son. So sa storyang to, pagka talagang nasa tagutom ka na, kinakausap mo na yung sarili mo. Nangyari na ba sa inyo yun? Yung walang-wala ka na tapos sabay, paano ba ako kakain ito? Teka, titignan ko nga. Puro panyo ah. Basang panyo. Ano kayong gagawin? Minsan, naranasan nyo na ba yun? Kinakausap niyo yung sarili nyo? Kasi walang-wala ka na eh. Bakit ganun? Pag walang-wala ka na, kinakausap yung sarili nyo. Tapos pagka sobrang dami mo na, kinakausap mo pa rin yung sarili mo. So itong young son, nagkaroon ng dilema. Sabi nyo, dilema. Hindi niya alam kung anong gagawin. Kasi padalos-dalos, kinuha ko na yung mana ko. Wala na akong pera. Kinakausap ko pa yung sarili ko. Oh no, ilang taon na kaya itong young son? Ano bang age na kinakausap na yung sarili niya? Tignan niyo yung birthday niyo ulit. Baka kaya. Okay. So what happened to the prodigal son? Ito pag-usapan natin. What happened to the prodigal son? Number 1, riches to failure. Riches to failure. A son's rebellion, a young man demanded his inheritance early, a deep insult to his father. Buhay pa yung tatay mo, hingi mo na kagad yung mana mo. Wow! Anong gagawin mo? Sabagay, mana mo yun, pera mo yun, pero buhay pa relax lang. He leaves home, wasted everything in the wild living, and ends up feeding pigs, hungry, broken, and alone. Naintindihan niyo po ba yung sitwasyon ngayon ng young son na to? Siya lang mag-isa. Wala siyang servant, wala siyang katulong, wala siyang katuwang. Kasi mag-isa na lang siya nandito dahil kinuha na nga niya yung mana niya. Pag kinuha mo na pala yung mana mo, mag-isa ka na. So, sino gusto magsoli muna ng mana? Hindi na, wala. Wala mo na magsasoli, ah. Ito po ang representation nun. Sin leads us away from the Father's house. Sin leads us away from the Father's house and leaves us empty. Pag humihiwalay ka sa bahay ng tatay mo na buong-buo pa at kukunin mo na yung mana mo sa wala, mauubusan ka. Hindi ka man lang nag-invest. Hindi ka man lang kumuha ng insurance o whatever. Ginastos mo. Sa wala. Siguro nag-party-party siya. Siguro nagpakatay siya ng mga 10 lechon.
Tapos kanya lahat ng balat. Nakaka-relate talaga kayo sa balat, ano? Pagkatapos, nung naubos, nga. Hindi ko na mamakain yung mansanas kasi may darak. Pabalik na lang ako sa tatay ko. Number 2, nung naisip niya na hindi ganito yung buhay ko nun, anong naisip niya? Kasi kinakausap na nga niya yung sarili niya eh. So yung naisip niya, kinakausap na niya, ano kayong gagawin ko? Ano ikaw, bahala ka. Ano kayang kasi, sa bahay, naka-aircon ako, nakalas, di naman, oo nga, ikaw kasi, naman, ang hirap, ano, kausap mo yung sarili mo, ano, huwag kang gagawin. Brother, baba mo yan, baka... Number 2, the reality of repentance. Na-realize niya, nung kakainin na niya, yung mansanas na may darak, babalik na lang ako sa tatay ko. Repentance. Yung walang-wala ka na, babalik na lang ako sa tatay ko. Reality of repentance, he came to himself. Luke 15:17. When he came to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am, starving to death." Yung pa naman ang kalaban natin, ano? Pagiging tao, gutom. Parang, kung ano yung tingin niyo sa akin, Seryoso. Ano ang kalaban natin sa araw-araw? Ano yung unang-unang umiinit ang ulo nyo? Hindi naman pera eh. Pangalawa yung pera, pag walang pera. Ano yung unang-una? Pag hindi ka nakakain, tama? Pagising mo sa umaga, kahit naka-intermittent fast ka, naghahanap ka pa rin ng kape. Naghahanap ka pa rin ng pandesal. Naghahanap ka ng tapsilog. Sarado pa si Bibian. Bibian, baka naman. Di ba unang-unang nakakainit ang ulo mo pag hindi ka nakakain? O ako lang? Bakit may nag-amen nung sinabi kong ako lang? Mainit ang ulo nyo. Tapos pumalakpak pa kayo. Di ba? Pag di ka sa umaga, asawa ko, bakit hindi pa luto yung pritong iklog? Gusto mo ako magluto nito? Hindi kami ganyan. Kasi pagising namin, luto na eh. Thank you, G. You're the best. Salamat doon sa nag-yeah. +5 ako. Di ba ang unang-unang human instinct natin ay kumain pagising? Kumain sa umaga, hapon at gabi. Tapos sa gitna may sangyup. Sa gitna nung lunch at dinner, may eat all you can, may Vikings, tapos dinner. Ganun tayo eh. Ganun tayo ginawa ni Lord eh. Lagi kang gutom. Kaya lang, itong young son na nagmadali, kinuha niya kagad yung inheritance niya para mag-celebrate. Kaya lang, nga. Babalik na lang ako sa tatay ko. Na-realize niya. Yung mga alipin sa bahay ng tatay ko, 3 beses sila kumain sa isang araw. Kita mo na, nasa dilubyo ka na, pagkain pa rin nasa isip ng young son. Kasi sinabi niya, "Here I am starving to death." In this moment of repentance, when the heart wakes up and realizes that life apart from God is death. Pag malayo ka sa Diyos, malapit ka sa kamatayan. Spiritual ito Pag malayo ka sa Diyos, kung ano-ano nang iniisip mo.
Gusto mo nang kainin yung mansanas na nakalublob sa darak. Samantala, doon sa bahay ng tatay niya, ang daming pagkain. Pinagpalit mo yung maraming pagkain na yon, doon sa mana mo na naubos kagad. Babalik na lang ako sa tatay ko. Number 3. Ito na yung pinakamaganda. The return. Hindi po Jedi, the return. Ang pagbabalik. Alam niyo, maganda kay Lord, mga kapatid. Kung ano man yung ginagawa nating, sabihin nating kapalpakan, o tao ka lang, at hindi mo sinali ang Diyos sa mga plano mo, pwede kang bumalik. Pwede kang mag-repent. You have to go back to move forward. So when you go forward, you repent. First step, repent. Hingi ka ng sorry. Mas matindi pa sa sorry yun. Repent kasi hindi mo na gagawin ulit. Nagpapakumbaba ka. Returning means humility and confession. Kasi bumalik ka eh. Bigyan ko kayo ng isang example. Nung nasa dilim po ako noon, college, hindi alam nila mami to. Pero malamang alam na. Sorry ma, hi ma, nanonood po siya ngayon. Bishop, 10 taon po, nagbanda ako, nag-Battle of the Bands. Basta alam niyo na po, nasa dilim ako noon. Alam niyo po, nung yung kinikwento ko po sa inyo, ginamit ni Lord ang nanay tatay ko, hindi sila tumigil magmanalangin sa akin. At si G, nung nagkita kami ulit, sinabi niya sa akin, anak ka pa naman ng pastor. Na-realize ko, oo nga, bakit ako nandito sa dilim? Kaya lang, paano pa ako babalik? Itsura ko, mukha na akong gusgo. Hindi, sabay, naging gusgusin ba ako? Kasi hindi naman ako pumayat eh. Ang dami ko nang alam, ang baho ko na. Ito po, pinaka isang storya. Hindi rin alam ng kapatid ko to. Andito si architect. Kuya, malalaman mo na to. Ang dami namin di alam. Okay, isang araw po, kasi alam ko yung gising ng tatay at nanay ko pag linggo eh. Gigising na yan ng 4:00, magpe-pray sila. Tapos babalik sila ng tulog ng 5, gigising ng 5:30. Maghahanda na yan, pupunta na dito. Tapos nun, ako, Saturday, nakauwi na ako sa bahay ng Sunday ng 3:00. So nagmamadali ako, pauwi sa bahay. Hindi na ako nakapag-park. Pasok ko sa bahay. Kasi ayoko maabutan ako ng tatay ko na gising. Kasi alam kong 4:00, magigising na siya. So ang ginawa ko po, eto po, patawarin niyo po ako. Kwento lang to ha. Nagbago na po ako, love na love po ako nila, okay na po relationship namin ni Lord. Ba't yung iba sa inyo na, sige nga, ano sasabihin mo? Sige nga. Mamaya may lumabas ha. Atin-atin lang to ha. Alam niyo po, umuwi po ako sa bahay. Ba yung iba gumanon? Ano? Umuwi po ako sa bahay, namumula. Nasa dilim po ako eh, tandaan niyo. Yung mga ininom ko, nakakapamula. Hindi ko na i-describe kasi baka yung mga hindi pa nakaka-experience dito, tanong nyo na lang sa nanay at tatay nyo kung ano yun. Ha? Ayaw manggaling sa akin eh. Tapos ang amoy ko, amoy ako insenso ng impyerno. Tapos talagang hilong-hilo ako nun pagpasok ko sa bahay. Pero nakakaisip pa naman ako, hilong-hilo ako. Hilong-hilo. Ang una kong nasa isip, pumasok sa banyo kasi mag-aalas 4 na, impunto. Pagpasok ko sa banyo, dito muna ako Tapos nag-shower ako para sumingaw. Yun. Kasi talagang ando na lahat ng spirito na hindi maganda. Saka insenso ng impyerno. Nag-shower ako.
Alam nyo, biglang may kumatok sa banyo. Very soft. Sabi, Joshua. Naku, sabi ko, patay. Kasi yung kuya ko dun sa dalawa kasi yung kwarto namin, yung kuya ko sa taas. So malamang di siya yun. Ako yung nasa baba eh. So Joshua talaga. Joshua. Sabi ko, sumagot kaya ako o ano? Kunyari, nakalaklang. Eh, amoy na amoy niya ako. Alam mo, ayoko sasabihin live eh. Grabe kung ano, amoy chiko, yun, parang panis na chiko, yung amoy ko. Ang baho ko talaga nun. Pangatlo, parang Samuel, no? Samuel, Joshua. Sabi ko, Dad, anong pinaggagawa mo dyan? Siyempre, wala sa hulog, di ba? Wala sa hulog. Pagbukas ko ng pinto, namumula yung mata ko, talagang muuso ko ng kung ano-ano. Pagbukas ko ng pinto, sabi ko, hi Dad. Sabi ni Daddy, Joshua, hindi mo ba alam na alam namin yung pinaggagawa mo? Sabi ko, po, alam niyo yung oras na yun, kinakaba kasi naalala ko na naman yung sinturon, yung diaryong nakabilog, ang daming weapons of warfare. Ayun na, naalala ko kasi, grabe yung weapons of warfare. So naalala ko, sabi ko, una nahiya ako kasi umuwi ako ng late. Palo yun, pag umuwi ka ng late. Late na nga, maaga pala. 4:00 ng umaga, uwi. Tapos linggo na yung araw na yun. So natakot ako. Tapos pangalawa, yung amoy ko, na niligo ko, hindi nawala. Yung isang toothpaste na ubos ko, talagang gumawa ako ng contingency plan. Kung paano ako hindi maamoy, at saka paano ako hindi makikita na medyo groggy ako. Ko, bahala na. Total, ilang taon na ako nun? 20-something na ako, no? Sabi ko, bahala na. Kung mapalo ulit ako, di tanggapin ko na lang. Saka mag-aalas 5 na rin. Pupunta sila sa church. Baka mamayang gabi pa yun. Pwede pa ako maglagay ng karton sa puwet. So, nangyari, katayo na akong ganyan. Alam mo ba, hindi mo ba alam na alam namin yung pinaggagawa mo? Sabi ko, Dad, ganyan na talaga ako. Dad, ang unang lumabas sabi, Dad, sorry, pwede ba? Mamaya nyo na lang ako pagalitan pag uwi nyo. Alam mo, sabi ng tatay ko, sabi niya, sige anak, magpahinga ka na. Yung sinabi niya, sige anak, magpahinga ka na. Mamaya na lang pagbalik namin. Grabe yung hiya ko nun. Alam mo yun, yung ina-expect mo na papagalitan ka, pero hindi eh. Iba talaga ang pag-ibig ng tatay. Iba. Lalong-lalo na kung malapit sila ni Lord. Ibang klase. Kaya alam niyo yung simulang araw na yun, binago ko na yung sarili ko, nahiya talaga ako. Sabi ko, hindi na ako magpapahuli. Kasi medyo nasa dilima ako. Sabi ko, hindi na ako magpapahuli, last na to. Siguro hindi na lang ako uuwi. Pero grabe yung guilty ko nun. Kasi yung tiwala binigay sa'yo. Binigyan ka ng pag-ibig, tapos yun lang isusukli mo. Tapos mga pastor pa sila. Umuwi ako dun na, actually, mas lalo akong kinabahan eh. Yung sabi ng tatay ko, o sige, magpahinga ka na. Kasi ito na yung banyo namin, ito na yung kwarto ko, pahinga ka na. Nung pagsara ko ng pinto, mamaya usap tayo.
Ang nangyari po doon, nag-usap nga po kami nung gabi, hindi na po ako nagpunta sa church kasi po talagang hindi ko kinayang tumayo. Nung nag-usap kami, doon po ako nag-repent. Sinabi ko po lahat yung nangyari. Tapos parang nagkaroon kami ng small counseling. Sinabi ko sa tatay ko, sa nanay ko, actually galing nga silang church, 3 services, hindi, tatlong services pa ba tayo na? Hindi, dito na lang, di ba? Anyway, nung pagdating nila, pagod na pagod, nagkaroon pa sila ng time na kausapin ako para lang matuwid yung pinagagagawa ko sa buhay. Ganon ang pag-ibig ng tatay. That's the Father's love. Alam nyo, iniisip ko nga kung bakit yung young son ay naisip niyang kunin yung inheritance niya ng ganong kaaga. Meron bang away? Meron bang gulo? Meron bang tampuhan? Kaya naisip niya na, kunin ko na kaya yung mana ko. Alam niyo, naisip ko yung young son, nakaka-relate ako Siguro may tampo rin siya na hindi niya ino-open sa tatay niya. Kasi pag may tampo tayo, di ba? Sinasarili lang natin yun. Tapos nagagalit ka na walang dahilan. Tapos gagawa ka ng hindi maganda. Gagawa ka ng mga bagay na ikakasabit mo. Mauubusan ka pa ng mana. Dahil hindi mo inopen yung puso mo sa tatay mo. Or sa nanay mo. Or kung sino yung nag-aalaga sa'yo. Kinimkim siguro nung young son yung galit sa loob ng kanyang puso. Kaya niya nagawa yun. Kasi nung pinanganak naman tayo, lahat naman tayo mabait Ito lang mundong to, ang dami ng tinuro sa atin na nakuha natin. So hindi tayo nag-open up sa ating nanay at tatay. Kaya siguro itong young son na to, kinuha na niya yung mana niya. Sa galit siguro. Wala namang sinabi kung bakit Iniisip ko lang kung bakit mo kukunin yung mana mong aga-aga pa sa yaman-yaman nyo. What are you trying to prove? Kaya alam nyo, nung pag-uwi ng nanay tatay ko, ang iniisip ko noon, umalis ulit. Para hindi na ako kausapin, para the next day na lang. Iniisip ko, baka 2 days, makalimutan na nila. Pero hindi Iba ang Father's love. Hindi niya nakakalimutan. Pero hindi niya tinatandaan kung anong masamang ginawa mo. Hindi niya nakakalimutan yung sitwasyon na kailangan mo ng tulong. Hindi niya nakakalimutan na pumunta ka sa akin ulit. Pero hindi niya tatandaan kung anong ginawa mong hindi maganda. Dahil may kapatawaran. At may repentance. Kaya alam niyo, nag-usap kayo dati, nag-open up ako sa kanila kung bakit ganito, bakit ganyan. Ang sabi ng nanay ko, total matanda ka na, hindi ka na namin mapapalo. Sabi ko, may balak pa yata akong paluin ito. Kaya lang Joshua, tandaan mo, hindi dahil pastor kami, dahil si Lord ang gumawa sa atin at pinayagang na nandito tayo. Ang sabi ng nanay ko, nagsabi, huwag mong aabusuhin yung pag-ibig ng Diyos na binigay sa iyo. Kasi ngayon, eto pa rin ako. Ang lusog-lusog, walang nangyari. Pero alam niyo, kung sumuwail talaga ako dun sa utos ng nanay at tatay ko, malamang hindi ako nagsasalita ngayon dito. Baka si Pastor Lerma ngayon na nagpipreach ngayon dito, o si Pastor Dave, o si Pastor Aloy. Pero thank you, Lord, sa pag-ibig. Sabi na, thank you, Lord. Alam kong ginamit ni Lord ang tatay at nanay ko para makorek ako. Minsan kailangan natin ng correction. Mag-open up kayo. Yun ang hindi nagawa ng anak Mag-open up kayo. Alam nyo, pwede nyo sabihin sa akin, hindi ganyan nanay at tatay ko
Paano mo naman nalaman? Subukan mo muna. Lasing ko tatay ko eh. Nanay ko madyongera. Ganun pag babae madyongera, pag tatay lasenggo. Ang ganda ng kombinasyon. Ba't hindi lang dalawang madyongero? Dito sa JCA, ini-encourage ko lahat ng bata dito. Kausapin niyo yung nanay tatay. No, my parents are cruel. Subukan, try it first. Ngayon, pagka-cruel talaga, alam mo, sinabi ko sa kanila, sa mga bata dito, pag pinagalita kayo ng nanay tatay mo dahil nag-open up ka, yakapin mo. Yakapin mo na mahigpit. Tapos may isang bata nagtanong sa akin, paano kung tinulak pa balik sa akin ko, sumbong mo sa polis? Kasi child abuse yun. Hindi, sinabi ko talaga, mag-open up kayo sa nanay at tatay nyo. Kung wala na nanay at tatay nyo, mag-open up kayo sa sino nag-aalaga sa inyo. Pero dapat ang pamilya, dikit. Kahit matanda ka na, lalo na tayong Pilipino, di ba? Ang umaalis na sa bahay, pag 50 na, saka na magpapaalam. Nay, alis na po ako sa bahay na to. Abuti naman kasi 52 ka na. Okay lang, Pilipino tayo eh. Di ba? Hindi naman tayo Western na pagdating ng 17, 18, pinapaalis na. Dito, ibang klase ang bonding ng Pilipino. Basta hanggat kaya ka buhayin, doon ka sa bahay na nanay at tatay mo. Magbayad ka naman ng Meralco tubig, maya ka naman. Kaya alam niyo po, itong young son, bumalik sa tatay niya. Yun ang lagi na sinasabi. Siguro nung nakikita niya yung mansanas, babalik ako sa tatay ko. Ito po, pakinggan niyo to. Okay na po ba kayo? Kasi pa hindi na kayo nagsasalita. Number 4, the most beautiful event in this story. The fathers respond. Love, mercy, and restoration. So after you repent, you'll be restored. Look, before the son can even finish his apology, napakaganda nito. The father runs to him, embraces him, and restores him with a robe, ring, and feast. Luke 15:22-24. But the father said to his servant, quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast. Celebrate. This son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Ganon din ang Diyos sa atin. Minsan naliligaw tayo. Or minsan gusto nating maligaw. Alam mo na yung katotohanan, lumalayo ka pa. Hindi na tinatanong ni Lord sa'yo, bakit ka lumalayo? Meron ba sa Bible na nagtanong si Lord, ba't ka lumayo? Please correct me, kasi hindi ko pa nakikita. Pero kung meron, message na ako ng tahimik ha, kasi nasabi ko nang walang sinabi. Wala sa Bible na sinabi ni Lord, bakit ka umalis? Bakit ka umalis, anak ko? Di ba nakakatakot yun pag si Lord na nagtanong sa'yo, bakit ka umalis? Bakit mo kinuha yung mana sa walang oras? Hindi. Yung anak, nung nandun pa lang, nung bumalik siya sa bahay niya, palakad pa lang siya, nakita siya ng tatay niya, sinabi nung anak, Dad, sorry. Alam mo ginawa ng tatay? Tumakbo papunta sa kanyang anak. Wala nang, bakit ka Hindi ganun. Ganun. Yung iba sa atin kasi minsan, pag nakita mo ng pabalik, halika dito, halika dito. Hindi ganun. Ganun. He ran into his arms. Sinabi na, welcome back anak. Halika. Mga katulong, kuha niyo siya ng singsing.
Kuha niyo siya ng bagong damit. Patayin ang cup na yan. Magparty tayo dahil yung anak ko'y namatay. Ngayong siya'y buhay na muli. Kumain tayo at mag-celebrate sa pagbabalik ng aking anak. Di ba ang ganda? Kaya po kung ano man yung ginagawa natin na nakasakit, nang loobin niyo muna at nakakasakit ng iba. At lalo na nasaktan niyo yung puso ng tatay at nanay ninyo. Bumalik ka. Go back. At I'm sure, yung tatay natin, yayakapin ka. And he will welcome you back. This reveals the heart of God is always ready to forgive. The heart of God is always ready to restore and to celebrate your return. Sarap, ano? Kaya po, yung binigay sa ating kalayaan ng Panginoon, mga kapatid, manage nyo naman. Ito yung sinasabi dito eh. Manage natin yung binigay sa ating kalayaan. Oo, may mana ka sa'yo yan. Kaya alam mo yung iniisip ko, yung hiningi nung young son, yung mana, walang pirmahang nangyari. Walang abogadong involved. Binigay ng tatay ng buong buo. Alam niyo kung bakit? Kasi kanya naman yun eh. Mana naman talaga niya yun eh. He deserves it. Kaya lang nagmadali lang tong young son eh. Siguro, hindi nga siya nag-open up sa tatay niya. Kaya siguro that's the way he rebels to his father. Sa atin ngayon ito yung pinapasabi ng Diyos. Sa storya na sinabi ni Jesus about the prodigal son, minsan nagiging prodigal son tayo or daughter. Kaya, balik tayo. Huwag niyo nang tignan yung mansanas na galing sa darak. Huwag niyo nang kausapin yung mansanas, ano, babalik ba ako sa tatay ko o hindi? Bumalik ka. Patatawarin ka ng Diyos. Ngayon dito sa mundo, kung yung tatay mo ay malupit, kung yung nanay mo ay walang oras sa'yo, andito si Lord. Unahin mo siya. Put God first in your life. Pero it doesn't mean itsupuera yung pamilya, ha? Put God first, love your family, and be kind to yourself. Maging mabait ka sa sarili mo. Huwag kang pumayag na kakain ka ng kaning baboy. Dapat mga tamang sangyup, ganyan. Tamang steak, yan ang mga kinakain ng mga anak ng Diyos. Pero kaning baboy, huwag niyo akong tignan, hindi pa ako natin. Kaya po, ibang klase ang pag-ibig ng Diyos. If you go back and admit and repent. Ngayon, hindi ko alam ang mga sitwasyon nyo ngayon. If there's something you want to repent, if there's something that you want to confess to the Lord, you do it. And every day in the morning, you say, thank you, Lord. Let your will be done in my life. Para hindi na kayo nakakaisip na to run away from God. Dapat, you run to God. Not run away. You run to God. Alam mo, mas maganda ang benefits kay God. Hayaan mo na yung mundo. Pero ito nangyari, ha? Nung pag-uwi ng young son, hindi pa natapos doon. Meron pang older brother. Etong si older brother, umangal. Sinabi niya, bakit yung kapatid ko? Nagse-celebrate kayo. Eh ako tong trabaho ng trabaho dito. Ni katiting na karne, hindi niyo ako pinapatay para sa mga friends ko. Pinapasabi sa atin ni Lord dito, na yung pagbabago mo, meron pa ring may inggit.
meron pa ring magsasabi na, dapat hindi na siya nakabalik. Hindi niya deserve. Ginastos niya yung pera. Pera naman niya yun eh. Kung ginastos niya yung pera niya yun, wala ka nang pakialam dun. It's his money. It's his inheritance. Pero hindi talaga mawawala yung mga ng buhay natin. Kaya dapat maging matatag tayo. At ang relationship natin is to the Father. And your close relationship is to the Father. Para hindi ka na kumakain ng mansanas na galing sa darak. So come to the Father. Yakapin mo ang tatay mo. Ito po, dito sa earthly father and mother natin, kung buhay pa sila, please, kahit hindi sila Kristiyano, pakita nyo na nasa inyo yung liwanag. Yakapin nyo yung nanay, tatay nyo. Pakita nyo na, nag-iba ka na. Hindi na naman nila kukunin ulit yung pamana mo, yun na yan eh. Sa'yo na yan, pero ipakita mo na bumalik ka doon with open arms. Ibalik mo yung pag-ibig na deserve nila. Mahal nyo ba nanay at tatay nyo? Sa mga champ na nandito, assignment nyo yan, ha? Puntahan nyo, tawagan nyo, bilan nyo ng bulaklak. Huwag corona, ha? Dapat yung bulaklak na tapos chocolate, prutas, and be appreciative. Sabihin nyo, Ma, Dad, I love you. Malamang ang unang sagot niyan, may kailangan ka na naman. Opo, may kailangan ako. Kayo ang kailangan ko. Kaya alam nyo, ang bait ng Diyos, napakabait ng Diyos. Repentance to the Father is, as we end, repentance begins with realization and admission, I have sinned. Number 2, repentance leads to action. I will rise and go back to the Father. Number 3, repentance is full restoration. God doesn't just forgive. Listen, God doesn't just forgive, He will restore you again. Kung nagkamali, humingi ng sorry. Kung pumalpak, bumalik sa Diyos. He will not forsake us. He will not condemn you kung anong ginawa mo. Maaalala lang niya ang pagmamahal mo ulit, pabalik. Humingi ka lang ng sorry kay Lord at repentance. Amen.